natin ay maayos siya na pangulo. Akala natin ay siya yung magtutuloy 'no, sa mga legasiya 'no, ni Pangulong Marcos Senior at ang akala natin ay kaalyado talaga siya ng Marcoses. Pero nagkamali tayo dahil siya pala ay isang traidor at nung ang pangulo natin, PBBM ay tumakbo, hindi niya sinuportahan, gusto niyang pabagsakin. Kasi ang gusto niyang tumakbo ay si Bongo at saka si Sara 'no. So, grabe. So, eto 'no, from 2017 to 2019, the Duterte government poured over 330 billion into flood control projects. Pero habang ang mga bayan sa tubig, baha, may mga town na hindi binabaha, nalulunod naman sa pondo. Yan mga kaibigan 'no, ito ay hindi sablay lang, ito ay hindi simpleng red tape, ito ay scam. Flood control daw, pero kontrolado ng iilang pamilya. So, kita niyo si Diskaya 'di ba, Diskaya, yung nakalaban ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Oh, dati, ah, akala nung iba hindi totoo yung mga sinasabi ni, Mayor Vico Soto. Oh, pero later on nakita na totoo pala. At itong Diskaya na 'to mga kaibigan ay involved ito 'no, kay Duterte. Eto rin yung paborito 'no, sa panahon ni Duterte eto din yung paborito na mga kontraktor 'no. So, kaya nga sabi ko guys, yung problema noon ang tuloy-tuloy, minana ng ating pangulo. Ang kagandahan lang ngayon kasi yung pangulo natin ano, concern 'no, merong tunay na malasakit sa bayan at hindi niya hahayaan na magtutuloy-tuloy ito hanggang next generation, hanggang sa kaapu-apuhan natin. Hindi ito hahayaan ng ating pangulo. Yan ang kagandahan sa pangulo natin 'no, ini-stop niya. At eto nga mga kaibigan, hindi na puwedeng kumuha ng mga proyekto yang sina Diskaya at yung mga nabanggit ng ating pangulo sa listahan ay ban na sila at hindi na sila puwedeng kumuha ng proyekto sa gobyerno 'no. Unlike na lang mga kaibigan kapag halimbawa nakabalik yung mga Duterte, babalik na naman 'yan kasi malakas po yang mga 'yan sa mga Duterte 'no, yung mga Diskaya at yung iba pa malakas po sa Duterte 'yan 'no. Kaya kapag nawala na po ang pangulo natin, do'n na naman po tayo magkakaproblema at babalik na naman yung mga etong mga katiwalian 'no, sa flood control. Kasi sa ngayon po mga kaibigan, ang pangulo po natin ay inaayos po niya ang DPWH at ang pangulo natin gusto po niya magkaroon na ng tuldok. Ayaw niya na paulit-ulit na lang ito na parang cycle of life na lang na hindi siya nawawala 'no. Parang buhay natin 'no, kakain, gigising, maliligo, aalis, kakain, gigising, maliligo, aalis, magba-vlog, cycle of life 'no. So, ayaw ng pangulo natin na ganito na lang, na maging natural lang ang pagnanakaw sa gobyerno. Ayaw ng pangulo natin at gusto niya ay tuldukan na ang lahat ng ito para talagang ma-maximize 'no, yung mga resources ng gobyerno na galing sa mamamayang Pilipino. So, pasalamat tayo at nagkaroon tayo ng pangulo ngayon na talagang may tunay na malasakit sa bayan at may tunay na malasakit sa ating pondo 'no. So, ano pa mga kaibigan, eto, so the worst part nito mga kaibigan, it happened right under President Rodrigo Duterte's watch. This is just 2018 to 2019 'no, 2017, 2018, 2019. So ito pa, what you need to know tungkol sa Duterte scam from 2017 to 2019. Mga kaibigan, may mga bayan na binigyan ng daang-daang milyong pondo kahit walang banta ng baha. Ito yung sinasabi ko mga kaibigan, 'no. Ito yung sinasabi ko. Kasi may nakita ako doon na mga binadgetan na, bakit babadgetan mo 'yan ng flood control, eh, hindi naman 'yan binabaha, 'no? Tapos yung talagang binabaha ng husto, kaunti ang budget. Nakita ko na 'to, mga kaibigan, Nasama ko na ito sa vlog ko noon na may nakikita akong ganito na parang mali yata 'no, bakit nagkaganyan, 'no? So, example mga kaibigan, yung Kasiguran, Sorsogon.
got 385 million in 2019. Ayon sa World Bank, JICA at Project NOAA, walang flooding threat for the next 25 years sa munisipyo na ito. Pero sa Matnog, Sorsogon, a flood-prone town nearby got nothing. Tingnan mo yan, kalokohan mga kaibigan, no? 2019 ito nangyari, sa panahon ni Duterte, yung Kasiguran, Sorsogon nakakuha ng 385 million. 2019 sa panahon ni Duterte, para daw sa flood control projects. Pero yung katabing bayan, yung Matnog, Sorsogon na palaging binabaha ay walang nakuha, no? Grabe naman. Got nothing. Matnog was severely flooded during tropical depression. Usman. Grabe. So bakit ganito ang sistema? Bakit inuna ang walang panganib ng baha kaysa lantad na at delikado na kitang-kita na binabaha? Grabe mga kaibigan. So, etong nangyari ngayon mga kaibigan, talagang pasalamat tayo, no? Kumbaga, lahat talaga ng mga kabulukan, lahat ng mga ginawa mong kalokohan in secret, lahat talaga ng mga katarantaduhan, talagang may araw na mabubunyag lahat. Kita mo ito, mga kaibigan. Bunyag lahat. Taranta ngayon yung mga kontraktor, yung mga politikong involved, mga senador, taranta. Talagang kanya-kanyang paglilinis ng sarili. Kanya-kanyang sabi na wala silang kinalaman, kanya-kanyang iwas. Grabe, mga kaibigan, no? Ngayon ito nangyari in the time of President Marcos. Ganyan po kaseryoso ang ating Pangulo na labanan etong ganitong klaseng katiwalian na sa panahon ni Duterte, itinago niya ito. Alam ni Duterte, kitang-kita niya, alam niya, pero itinago niya at hindi niya ito pinaimbestigahan dahil apektado nga naman pati ang kanyang pamilya dahil sa 51 billion na ibinigay niya sa kanyang anak. At ang sabi, marami sa 51 billion inilagay sa flood control, pero magtataka ka, first district only yan, bumabaha pa rin ang Davao City. Diba? So, yan mga kaibigan, ito pa. Yan, the budget was exploding, but the floods never stopped. Yan mga kaibigan, under Duterte Budget Secretary Benjamin Jokno, flood control funds went wild. 2017, merong 79 billion, 2018, 134 billion, 2019, 119 billion. So, take note mga kaibigan 2017 to 2019 lang yan. So, over 330 billion for flood control projects only in just 3 years. So, pero bumabaha pa rin, di ba? Bakit? Bakit bumabaha pa rin? Kasi, unang-una sa lahat, kaibigan, walang master plan. Hindi nila sinundan yung master plan na ginawa noong Pinoy administration. Sa pagkakasabi, mga kaibigan, na ang Pinoy administration ay gumawa ng flood control master plan. Tapos, nung dumating ang Duterte admin, hindi po nila ipinagpatuloy. Hindi po nila ginawa, yung plano ng Pinoy administration. Mga kaibigan, bakit importante na yung susunod na Pangulo ay ipinagpapatuloy ang nagdaan na flood control or nagdaang proyekto? Bakit kailangan yun? Kasi guys, continuation ng project Continuation yan. Hindi po pwedeng, plano ni Pino yan, wag natin ituloy. Hindi pwede yun. Unang-una sa lahat, para makagawa ka ng flood control projects, it takes years. Years. As in, ilang taon yan, mga kaibigan, no? So, aabutin yan ng ilang taon bago magawa ang mga flood control master plan na yan.
Kaya nga kung meron na talagang flood control master plan dapat gina-grasp, 'di ba? Dapat ginagawa, pero hindi po ginawa ng Duterte administration. Baka dahil ayaw nila kasi kay Pinoy, 'no? So ganito po nangyari, palpak na flood control projects. At ano pa, ibinigay lang sa mga iilang contractors yung mga kontrata sa gobyerno, katulad na lang ng mga pamilya ni Bongo, 'no? Yung sa Davao, 'no, mga pamilya ni Bongo ang gumawa ng flood control projects na nakita nga mga kaibigan na bumabaha, matindi ang baha sa Davao, mga kaibigan, 'no, doon sa mga area na kung saan napakarami, umabot daw ng, nasa 200 plus na kung hindi ako nagkakamali, sa nare-recall ko mga kaibigan nung sa balita umabot ng 200 plus na flood control sa iisang lugar lang, na ang contractor nun ay pamilya ni Bongo. Pero bumabaha pa rin sa lugar na yun. So ano yan, 'no? Alam ni Duterte yan, alam niya yan, siya yung pangulo ng Pilipinas during that time, 'no? Pero wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa, kanyang tinolerate, in fact hindi pa nga niya pinapapunta yung kanyang mga, nung inimbestigahan niyang formally hindi pa nga niya pinapapunta yung kanyang cabinet members at naglabas pa siya ng memorandum para sabihin, ipaalam na hindi niya pinapayagan ang kanyang mga cabinet members na umattend sa Blue Ribbon Committee dahil ayaw niya na iniimbestigahan ang kanyang mga, cabinet members. Ayaw niya na iniimbestigahan ang executive department. So ano 'yan, ibig sabihin sinasalba mo. Sinasalba mo ang iyong mga tauhan, sinasalba mo ang iyong mga cabinet members dahil baka naman kasali ka, 'di ba? Kaya ganyan ang ginagawa mo, 'no? So mga kaibigan, real talk lang tayo dito, sa katotohanan lang tayo, sa data lang tayo. Hindi tayo dito maggagawa-gawa ng kwento, 'no? Okay. So, saan napunta ang pera? Yan, deserve natin na malaman kung saan napunta ang pera, 'no? So, um, ito pa, Kasiguran's Mayor Jose Edwin Hamor. Yung wife niya, Vice Governor S.T. Hamor. Ang son-in-law, Romeo Sicat Jr. Sicat's wife, Charlotte Justine Jokno, anak ni Benjamin Jokno, Duterte's budget chef, chief chef tuloy, chief, 'no? Family tree meets funding tree. Yan. So, projects awarded in Kasiguran, a flood-free town. Oh, guys, tingnan niyo Kasiguran, hindi bumabaha. Hindi bumabaha sa Kasiguran. Eto, sa Sumalot Seawall, 100 million. Lungib Embankment, 80 million. Himaoyan Flood Control, 75 million. Kagpagol River Control, 45 million. Suji River Control, 25 million. Poblasyon Drainage, 60 million. 385 million sa bayan na hindi naman bumabaha. Tingnan mo yan, mga kaibigan. Hindi bumabaha sa Kasiguran. Flood-free. Pero ang laki ng pera na inilagay. Samantalang, yung lugar naman na binabaha, walang budget. Ano yan? Ganyan po. Duterte, no? Flood control funds, scam. Yan po, yan mga kaibigan, no? So, meron po tayong mga references dito. Hindi po ito gawa-gawa lamang, no? May references tayo. So, ito pa, may shortcut orders, bypass protocol, no? Yan. Sabi po ng insider, may utos galing sa taas na hindi dumadaan sa regional offices. Nakakapangilabot, di ba? Nakakapangilabot, guys. Ang korupsyon nasa loob ng gobyerno ng